So yun na, magandang araw sa inyo lahat mga paps. Meron tayong gagawin ngayon na isang Devant na 50 inches. So nakakabaliktad kasi to, kasi tatanggalin natin tong nabaliktad ko to paglagay kasi tatanggalin ko yung cover niya para mapadali, no. Yung model na to ay 50 UHD 201. So testing natin para malaman natin yung problema niya. Saksak natin. So wait, asan na yung power button nito? Ito, naka-standby siya, so pinutin natin yung power button. Yun. Ito sa may mirror. Pansinin nyo sa may mirror natin, labas naman yung logo ng Devant. Tsaka yung smart TV niya. So yung, flicker. Yung concern ng may-ari nito ay flicker yung problema. Nagpi-flicker yung kanyang display. So wait, nawala. Ayan merong flicker. Pansin nyo ba? So pasensya na pala kayo sa camera ngayon kasi yung camera natin is hindi na siya masyadong malinis yung camera kasi napalitan na kasi ito ng screen kaya medyo malabo na, no. So yun ayun, flicker yung problema nito. Then yan, buksan muna natin. Ayan So yan, nabuksan na natin. So ito yung kanyang loob, no. Ayan. Yung power supply part, then yung main board. Dalawang flex. So hinang natin yung kabilang side kasi magte-testing na tayo. Then dalawang ribbon yung gamit, left and right na buff ng panel, no. So dito ngayon gagawin natin ay simple, mag-isolate tayo. Papaanda rin natin to na kalahati lang yung display. Tatanggalin ito yung kabilang side ng panel para malaman natin kung saan ba yung problema. So ganitong sitwasyon, nakahang yung left side natin. Tapos pag nag-testing tayo na okay to yung kanyang kalahating picture, tapos wala na yung flicker, so ibig sabihin dito sa my side, sa my left side yung problema. Pero pag ganun pa rin, ibig sabihin yan dito na sa my side ng right side natin yung problema. So gawin natin, isolate natin to. Dito tayo muna maghahang, tapos testing din. Kapag walang effect, so yung kabila naman tatanggalin natin, then ito naman ibabalik natin. So ganun lang. So gagawin lang muna natin yung procedure. So ito, testing natin to ngayon. So nakahang yung kabilang side. Tingnan natin. Power on natin to. Tapos dito tayo sa may mirror natin. Pansin niyo, kalahati yung display kasi tanggal natin yung kabilang side, no. So kalahati din yung smart TV na logo na lumabas kasi nga nakahang yung kabilang side natin. So mapapansin natin nito, check natin ngayon, patatagalin natin kung hindi ba siya mag-flicker, hindi ba mag-flicker yung kalahating display. So kapag nag-okay to, tapos hindi siya nag-flicker sa kalahating display sa my side, sa my right side, so ibig sabihin nandun sa my left side yung problema. Kapag nakakabit yung signal na yon, tapos makapasok sa my panel natin, parang may disturbance yung magaganap, no, sa ating panel, kaya nagpi-flicker siya. So ibig sabihin yan, yung side na yon sa may left side natin ay may problema na yung panel natin sa may left side. Kasi kung napasokan siya ng voltahe, magdi-disturb yung kanyang picture, kaya siya nagkakaroon ng flicker. So antayin lang muna natin mga siguro mga ilang segundo lang, kasi madali lang naman to lumabas yung kanyang flicker, no. Paglabas ng logo ng HDMI, mapi-flicker siya agad. So patatagalin natin ng konti. Ayun. So isa pa. Sa taas naman. Patagalin natin ng konti, no. Para masiguro talaga natin. Isa pa. Ayun. So hindi na nagpi-flicker yung panel natin. So ibig sabihin dito sa my side na to yung problema. And syempre pag ganon, ang ibablock natin ay yung kanya mga clock signal at iba pang mga supply. So dito pwede natin i-block. Pansin nyo, sa mga mag-locate, wait,
kuha tayo ng asa na yung pantutok natin dito. Ito na lang. Pansin nyo ito yung kanyang level shifter yan, no? Yung mga maliliit na may resistor na to, ayan ito. Ito yung kanyang LC1 tapos LC2 din, HC1 or clock 1 hanggang clock 8, 2, 4, 6, 8. Ayan, no? 2, 4, 6, 8. Clock 1. Wait, dito lang muna tayo. So ito 2, 4, 6, 8. So ito yung meron siyang clock 1 hanggang clock 8, tapos LC1, LC2. So yung bablock natin ito is 10 pins. So dito naman yung mga supply nito is yung BCOM, tapos BGH, BGL natin, and the rest pa ng mga supply. Pwede natin i-block nito is yung clocking niya mismo, yung 10 pins. Hindi, 8 pins, tapos sasali natin yung LC1, LC2, so 10 pins lahat. Pwede rin na lahat ng mga supply, pati supply at signal, i-block natin dito sa may side na to. So yung blocking natin ay 16 pins lahat. Kasi yung pin number 1 is ground siya. Kung bibilangin natin ito mula sa may gilid, papunta dito sa may side na to, 16 pins yan lahat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lang pala. Kamali tayo. Wait, ayusin natin kasi umuuga yung camera natin eh. 2, 4, nako, pasmado yung kamay natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pins. 14 pins lang pala. So block natin ito. Pwede 10, pwede 14. So para mas maganda at hindi na magkaroon pa ng problema yung disturbance yung ating panel, baka magkaroon din siya ng disturbance kapag may nakapasok na BGH supply at BCOM sa may side na ito. So mas maganda na block na lang natin lahat. So ito pala yung number 1. Hindi ka makita yung number 1 kasi lumalabo na kasi yung camera natin. So dito pala tayo magbilang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 16 pins pala. Tama pala tayo. Wait. Dito tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakit 14? 15 pala. 15. Dito nga tayo. Naduduling ako eh. Bihira yung camera natin eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pins. So 15 pins pala yung bablock natin, no? So wait lang at kukuha tayo ng kaperasong tape, tapos i-block natin yung side na to. Ayan. So ito na, continue tayo, no? So ito yung blocking natin, no? Mula sa may gilid. Ayan. Pin number 1 hanggang pin 16 yung blocking natin. Kita nyo ba yung tape natin? Ayan, no? Dinikit na natin yan. Ayan. Tapos lock na natin to para mag final testing na tayo. Yan. So kabit lang muna natin. Wait. Yan, lock. So testing na tayo. Saksak. Naka standby siya. Pindutin natin yung power button. Yun. So labas na yung logo ng Deband na buo. Tingnan natin kung wala na ba talaga siyang flicker, no? Ayun, nag-welcome na rin siya. Yun, so saksakan lang muna natin, wait. Saksakan lang muna natin ng ito, source natin. Aray. Tayo ng source. Nako po, bakit yung source natin is nagkabulbuhol na. Sandali lang. Saksak ko muna. Saksak lang muna natin dito yung video natin. Wait, nagka baliktad. So naka video na tayo. Tapos pa-power on lang natin to. Then to select natin sa may naka ano kasi yan eh, naka antena. So select tayo ng ayun, EV. Sana mag-switch kasi walang remote eh.
So naka-EB na ba? Ayan, naka-EB na siya. Yung naka-EB na siya. Nako, naputol pala yung bihira. Yan, tapos power on natin. Yung camera natin, ayun, labas na yung logo ng Pioneer. Kasi Pioneer yung DVD natin eh. Wait lang. Nag-loading na siya. Yun. Okay na. So wala lang flicker, no? Tanggalin natin yung audio niya, baka ma-CPR tayo eh. Ayan. So dyan ka lang muna, wag kang pupunta sa may board, baka mag short circuit tayo. Nako, bakit nawala pati yung video? Swerte na po. So ayaw pala niya mag video pag walang audio. Wait lang. Ayun. Lagyan natin ang isang video. Ayun. Okay na. So hindi na siya flicker na, pero patatagalin muna natin to mga 3 hours siguro. Run natin tong TV na to para malaman natin na wala ng problema, no? So ayan. So hanggang dito lang yung video natin. Sana ay pwede pa may napulot kayong ideas ating ginawa ngayon, no? Hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.